Chapter 26. Ayaw niyang makahalata ito kahit konti kaya't ngumiti siya rito nang hawakan siya nito sa braso. Dinala agad sila ng isang waiter sa nakareserbang mesa para sa kanila. Sina Zian at Heather lang ang walang hawak na menu. Si Paula ay busy na agad sa pagpiling order nito habang siya ay hawak nga ang menu pero lutang naman ang isip. Ni hindi rumahistro sa utak niya ang mga klase ng pagkaing nakasulat doon. Good afternoon, Mr. Escobar and Miss Phillips, long time no see. Same order pa rin po para sa inyong dalawa. Masiglang sabi ng lalaking kukuha ng order nila. Oh, yeah, I remember you. Yes, some order for me. I can't believe you still remember my usual order here. How about you, Zian? You still have the same favorite at this restaurant? Nakangiting tanong ni Heather sa lalaki. Pareho silang napatingin ni Paula sa mga ito. Base sa mga narinig nila ay mukhang parokyano na ng restaurant ang dalawa dati pa at may kanya-kanya pang nga paborito ang mga ito. Kaya pala hindi na nag-check pa ng menu ang dalawa. Bakit dun sila dinala ni Zian sa lunch? Dahil ba? Paborito nilang Dalawa ni Heather ang kumain dun. Kung hindi ba nila kasama ang ex nito, dun pa rin ba sila kakain or sa ibang restaurant? Ayaw paawat ng nanghihinakit na tanong ng puso niya. Yes, I'll have beluga caviar and truffles. Am I right, Zian? Si Heather ang tumapos sa sasabihin sana ni Zian. Yep, still the same, walang anumang kumpirma ni Zian. Mabilis na inilista iyon ng waiter. And how about the beautiful ladies here, what's your order po? Sila naman ang tinanong ng waiter. Mabilis na ibinigay ni Paula ang order niya. Nang bumaling sa kanya ang waiter ay wala siyang masabi kung ano ang order niya. Gusto niya sanang umorder na lang ng juice since wala rin naman siyang ganang kumain. How about you, ma'am? May napili na po kayo? Tanong na ng waiter nang matagal siyang hindi sumagot. We'll have the same order. I'm sure you're going to love it also, babe. Si Zian na ang sumagot para sa kanya. Hinawakan pa nito ang isang kamay niyang nasa ibabaw ng mesa saka pinisil-pisil iyon. Nakita niya ang gulat na ekspresyon ng waiter nang hawakan ni Zian ang kamay niya at tawagin siyang, babe. Marahil ay lagi sina Zian at Heather dun dati as a couple kaya't nabigla ito sa ginawa ni Zian. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Heather at napatitig sa mga kamay nila ng dati nitong nobyo. So how's your business trip in Cebu? Tanong ni Heather para may mapag-usapan sila habang hinihintay ang mga order nila. Nagsimula ngang magkwento si Zian. Hindi nito binitiwan ang kamay niya hanggang sa dumating na ang order nila. Patuloy sa pag-uusap ang mga ito at sumasali rin, paminsan-minsan si Paula nang napag-usapan na ang tungkol sa gala night. Kumikibo lang siya kapag may itinatanong sa kanya. Pagkatapos ng lunch ay bumalik sila agad ng opisina. Nakababa na silang lahat nang biglang nagsalita si Zian. Get your things upstairs. I'll wait for you here. I want to see Xavier. I also missed him so bad. Nagulat siya nang banggitin nito ang anak niya kahit andoon si Heather. Hindi kasi siya sigurado kung umabot din sa kaalaman ng babae na may anak, si Zian sa kanya. Who's Xavier? Curious na tanong ni Heather na nakangiti pa. Napatingin siya kay Zian dahil hindi niya alam kung anong isasagot sa babae. Our son, walang gatol na sagot ni Zian. Nanlaki ang mga mata ni Heather sa narinig. You already have a son, Zian. Hindi nga maitago pati sa boses nito ang sobrang pagkabigla. Pagkatanong nito noon ay bigla na lang itong nahimatay. Mabuti na lang at mabilis itong nalapitan ni Zian bago pa man ito tuluyang matamba sa sahig. Heather, kitang-kita niya ang sobrang pag-aalala sa mukha ni Zian nang saluhin nito ang ex nito. Ang malaking ngiti sa mukha ng anak ang bumungad sa kanya nang buksan niya ang pinto ng kondo. Inilibot nito ang tingin sa tabi niya at sumilip pa sa likod niya. Nang ma-realize na wala nga ang hinahanap nito ay sakalang unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ni Xavier. Mom, where's Dad? He said he's going to come here together with you. Ito na nga ba ang kinakatakutan niya, ang ma-disappoint ang anak at umasa na sa panahong ay lalaan ni Zian dito bilang ama nito. Okay lang sana kung siya lang ang sobrang maaapektuhan pero ang makitang pati ang anak niya pinigilan niyang maiyak at pinilit ang sarili ng umiti. Actually, we were on our way here, but there was an emergency.
Your dad needs to take care of it first. Niyuko pa niya ang anak saka hinawakan ito sa magkabilang balikat. Is dad okay? Napalitan ng pag-aalala ang kanina'y dismayadong mukha ng anak. Yeah, he is. It was something at work. Muling umaliwalas ang mukha ni Xavier nang masigurong okay lang ang ama nito. Well, I'm glad mom that dad is okay. Of course, I understand. I'm sure once everything is okay at work, he'll be here. Maagap na dugtong nito na nakangiti ng muli. Tinitigan niya ang mukha ng anak. Nagugulat pa rin siya sa pagiging mature nito sa kabila ng musmos na edad. Pero kahit naiintindihan nito ang dahilan ng madalang na lang na pagbisita ni Zian, alam niyang darating ang panahon na hindi na iyon kayang unawain ng anak kapag tuluyang mawawalan na talaga ng oras si Zian dito. After all, hindi naman talaga obligasyon ni Zian ang anak niya. Emosyonal na niyakap niya ang anak. Gusto niyang sa pamamagitan ng yakap niya ay maipadama niya ritong ang pagmamahal niya ay sapat na. Hindi nito kailangan ng isang daddy para maramdamang may nagmamahal dito. Bago pa magtaka si Xavier sa pagiging emosyonal niya ay bumitiw na siya sa pagkakayakap dito at hinawakan ito sa kamay. By the way, I bought your favorite burger. Itinaas pa niya ang isang kamay na may bitbit ng paboritong burger. Sinadya niyang dalhan ito ng pampalubag loob dahil siguradong malulungkot ito kapag nalamang hindi niya kasama si Zian. Isinara na niya ang pinto at inakay ang anak sa sofa. Si Nana Midang ay binigyan niya rin ng take-home niyang pagkain para madala rin ito sa pamilya nito pag-uwi. Habang kumakain ang anak ay nakayakap na uli siya rito. Ayaw niyang bitiwan ito. Pakiramdam niya kasi ay paraan niya iyon para iparating sa anak na siya lang taong hindi mang-iiwan dito. Hinaplos-haplos niya ang buhok nito sa kahinalikan. Nang mahimatay si Heather kanina ay agad na kinarga ito ni Zian at dinala sa klinik sa loob ng building ng kumpanya. May doktor kasing naka-duty dun during office hours. Pagkarating sa klinik ay tuluyang nagkamalay na rin si Heather. Sinabi ng doktor na maaaring sa sobrang pagod at stress kaya hinimatay ang babae. Akala niya ay aalis na sila ni Zian nang matiyak na okay na ang kalagayan ni Heather pero nagulat siya nang tawagan ni Zian si Arthur upang ihatid siya sa kondo niya. Pinayuhan kasi si Heather ng doktor na magpahinga muna sa klinik at huwag agad tumayo para masigurong okay na nga ito. Sasamahan daw muna ni Zian ang babae sa klinik hanggat hindi pa ito makakauwi. Muli ay naramdaman niya ang matulis na kutsilyong tumarak sa mismong puso niya. Alam niyang wala siyang karapatang magselos o maghinanakit man lang. Sa simula pa lang ay alam na niya ang posisyon niya sa buhay ni Zian. Kunyari lang ang lahat sa kanila. Kasalanan niya kung bakit tinuto niya hanggang sa tuluyang umasa ang puso niya. Hindi na siya tumanggi pa na ipahatid siya kay Arthur kahit gusto niyang sabihin na kaya niyang umuwing mag-isa. Dahil pagod na siya. Pagod siyang i-insist ang gusto niya kaya tahimik na sumabay na nga siya kay Arthur nang sunduin siya nito sa klinik. Natigil lang siya sa pag-iisip nang tumunog ang phone ni Xavier. Mom, it's Dad. Masayang sabi ng anak niya na lumingon pa sa kanya. Pareho silang nakaupo sa sofa nang nga oras na iyon. Tumango at ngumiti lang siya rito. Dad, agad na sinagot nito ang tawag ni Zian. Yes, Mommy's here already. Lumingon uli sa kanya si Xavier nang sabihin iyon. Mom, Dad asked why you're not answering your phone. He's been calling you. Sabihin mo na sa kwarto kasi ang phone ko, mabilis na sagot niya. Napakunot noo si Xavier saka napatingin sa phone niya na nasa ibabaw ng mesa sa tabi ng sofa. Oh, nandito lang pala. Akala ko nasa kwarto, palusot niya sa mahinang boses, umaasang hindi iyon marinig ni Zian sa kabilang linya. Dad, Mom didn't notice the calls cause she was not holding her phone. Kanina pa niya nakikitang tumatawag ito kaya inilagay niya sa ibabaw ng mesa. Mabuti na lang at naka-silent mode iyon. It's okay, Dad. Nay, naiintindihan ko. Pinipilit ng anak niyang sabihin ang salitang iyon kahit nahihirapan. Napangiti siya dahil ang slang ng bigkas nito. Tumawa ang anak niya. Maaaring napuna rin ni Zian ang pagpupumilit ng bata na magtagalog kahit nahihirapang magsalita. Hinayaan na niya munang nag-usap ang dalawa at tumayo na siya. Pumunta siya ng kusina para makapaghanda ng lulutuin niyang dinner nila mamaya. Kanina pa nagpaalam si Nana Midang. Kapag kasi nasa bahay na siya ay pinapauwi na niya ito kahit maaga pa.
Gusto niyang mas ulit ang oras nilang dalawa ng anak kapag wala na siyang trabaho. Naligo na rin muna siya at bumalik ng sala pagkatapos. Nakita niyang nakatulog ang anak sa sofa. Inayos niya ang pagkakahiga nito at nilagyan ng unan sa ulo. Nang tingnan niya ang oras ay pasado 5:00 na. Naglinis din kasi siya ng kusina bago naligo. Nang naihiga na ng maayos ang anak ay nagsimula na siyang magluto ng dinner nila. Hindi na niya hinawakan pang muli ang phone niya. Nakita nga niyang maraming missed calls iyon at mga texts na hindi niya binuksan. Nilagay niya ang phone sa drawer bago lumabas ng kwarto. Niluto niya ang paboritong ulam ng anak. Gusto niya pagkagising nito ay handa na ang dinner nila. Bumalik siya sa sala at tiningnan ang mahimbing pa rin na anak. Saka naman tumunog ang doorbell. Napakunot noo siya. May nakalimutan siguro si Nana Midang, agad na binuksan niya iyon. Nagulat pa siya nang makitang si Zian ang nakatayo sa labas. "Why are you still not answering your phone?" Agad na bungad nito na seryoso ang mukha. Nasa kwarto nga kasi kakatapos ko lang magluto ng dinner namin." Napatingin siya sa mga bitbit nitong nasa malalaking paper bags. Mapupuno na naman ang kwarto ni Xavier ng mga laruan, pinilit pa niyang ngumiti. "Pasok ka." Nilakihan na niya ang awang ng pinto. Tutulungan niya sana ito sa mga bitbit nito pero iniiwas lang ni Zian ang mga iyon. "Eyes okay. Actually, these are not for Xavier only." Natigilan lang siya nang maramdamang naipasok na pala nito ang isang kamay sa loob ng maluwang na shirt niya. Mabilis na dinakma nito ang isa niyang dibdib nang pati ang bra niya ay napasok na ng pangahas na itong kamay. Pinigilan niyang mapaungol nang maramdamang nilalaro agad ng hinlalaki nito ang naninigas niyang nipple. Inilayo niya ang mukha rito sa takot na baka hindi niya mapigilan ang ungol sa ginagawa nito. "Zion, baba ka." Magising si Xavier. Mahinang sabi niya na hinahabol pa ang hininga nang makawala sa halik ng lalaki. Inalis ni Zian ang kamay sa dibdib niya saka inayos pa ang pagkakatakip ng bra niya sa dibdot na tinutokso nito kanina. Nakayuko siya habang inaayos ang damit. Inangat ni Zian ang mukha niya saka hinalikan siyang muli sa mga labi pero mabilis ding itinigil iyon. Sakto namang gumalaw si Xavier sa pagkakahiga sa sofa. "Dad." Parang naaaalimpungatan pang sabi nito. "Just as I promised, son." Nakangiting sagot ni Zian na nilapitan na ang bata. "Big bag is for you, and the other one is for Xavier and Nana Midang." "Thank you," matipid na sagot niya. Kaya pala hindi na nagre-reply. Nakangiting sabi ni Zian nang makita ang natutulog na si Xavier. Inilagay nito ang mga bitbit sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang malaking paper bag ay kinuha nito saka inabot sa kanya. "Salamat," ulit niya lang sa sinabi niya kanina na iniiwasan ang titig nito. "Don't I deserve a kiss?" "Ha?" Napatingin siya sa mukha nito. Hindi niya kasi inaasahan ang panunuksong iyon ng lalaki lalo pa at pagkatapos ng outing nila sa family resort nito ay parang casual na lang ang pakikitungo nila sa isa't isa. "You said you missed me earlier." Papalapit ito sa kanya nang sabihin iyon. Bago pa siya nakasagot ay hinipit siya nito sa bewang saka binigyan ng napakainit na halik sa mga labi. Dagling naging blanko ang lahat sa kanya at kusang yamakap sa lalaki. Hinagilap ni Zian ang kamay niyang may hawak ng paper bag, saka kinuha nito iyon para basta na lang ilagay sa malapit na mapapatungan nito nang hindi binibitiwan ang mga labi niya. Napalunok siya. Hindi pa rin kasi siya nahihimasmasan sa mainit na halikan nila ni Zian. Sa isang halik lang nito ay nakakalimutan na niya ang totoong estado nilang dalawa. Masayang kumakain ang dalawa habang tahimik na inoobserbahan niya si Zian. Anong oras kaya ito umalis ng klinik kasama si Heather? Hinatid ba nito ang babae sa bahay nito or kung saan man ito tumutuloy sa ngayon? Napag-usapan kaya ng mga ito kung paanong nagkaroon ng anak si Zian sa kanya? Or sinabi kaya nito kay Heather ang totoo? Ang dami niyang gustong itanong kay Zian pero alam niyang wala siyang karapatang tanungin ito tungkol sa estado ngayon ng relasyon nito at ni Heather. Mas dapat yata niyang linawin ang tungkol sa kanila. Bigla niyang itinuon sa pagkain ng mga mata ng akmang titingin si Zian sa kanya. "Bakit parang hindi mo nagagalaw ang pagkain mo?" Tanong nito nang mapansing marami pang pagkain sa plato niya. Busog ako. Kanina kasi habang nagluluto ako, tinikman ko na rin konti," pagsisinungaling niya. "Kumusta si Heather?" Hindi na niya napigilan ang sariling itanong iyon.
She's okay now. Ang sabi ko nga, huwag siyang masyadong mag-diet. Iyon lagi ang pinagtatalunan namin lagi dati, bigla itong natigilan na pansin yata nitong nasobrahan na ito sa pagkukwento na kahit nakaraan ng mga ito ay nasali pa. Sa harap pa man din ni Xavier. Mabuti naman, maikling sagot niya saka ipinagpatuloy ang pagkain kahit wala namang nalalasahan ang bibig niya. Hindi naman siguro sa luto niya kaya wala siyang gana dahil nakikita niyang maganang-magana ang pagkain ng dalawa at mukhang sarap na sarap sa niluto niya. Let me help you, alok ni Zian nang magsimula na siyang magligpit pagkakain nila. No, kaya ko na ito. Doon na kayo ni Xavier sa sala. Miss na miss ka na noon, taboy niya rito. Ikaw ba? Ha, napatingin siya rito dahil hindi niya nagets ang tanong nito. Totoo bang na-miss mo ako? Muntik pang umikot ang mga mata niya. Bakit ba big deal masyado rito kung miss niya ito o hindi? Sinabi na nga niya kanina, di ba? Bakit lagi gusto nitong ipaalala sa car niya na sinabi niya nga iyon? Punta ka na roon. Hinihintay ka na ni Zai, kamuntikan na niyang mapatili nang bigla na lang siya nitong niyakap sa bewang habang nakatalikod siya rito at naghuhugas ng pinggan. I want you to say it again. Bulong nito sa tenga niya na may kasamang pad-anpi dampang halik sa banda roon. Zizian, makikita tayo ni Xavier, mabilis na saway niya sa ginagawa nito dahil sa takot na baka nga biglang sumulpot ang anak sa kusina. Sabihin mo muna, paano na sabi nito. Nakikiliti na siya sa mainit na hininga nito sa tenga niya. Oo na, I missed you. Masaya ka na, iniwas pa niya ang mukha rito dahil nakikiliti na nga siya sa ginagawa nito. Parang napipilitan ka lang, sira, natatawa nang sabi niya. Bigla ay pinaharap siya ni Zian dito habang yakap pa rin siya sa bewang. Hindi niya naman ito maitulak dahil puno pa ng sabon ang mga kamay niya. Napasinghap siya nang bigla nitong idiniin ang katawan sa kanya hanggang sa maramdaman niya ang paninigas ng bagay na nasa gitna ng hita nito. Zian, pinigilan niyang mapalakas ang sigaw dahil sinadya nitong Aiden iyon sa kanya. Can you feel that? That's how much I missed you. Narinig niya ang papalapit na mga yabag kaya't mabilis nararamdaman na rin ito sa kanya. May nararamdamang libog, ang sabihin mo. Biglang singit ng utak niya. Sa kanya uli naalala ang sinabi nito tungkol sa sexual attraction nila. Dun pa lang ay nilinaw na ni Zian ng indirekta na iyon lang ang nararamdaman nito sa kanya. Kanina pa siya tapos sa paghuhugas pero parang gusto na lang niyang hugasang muli ang mga pinggan doon. Ayaw niyang makaharap ng matagal si Zian dahil nagiging marupok siya. Bigla ay tumambad ito sa paningin niya habang nakasandal lang siya sa lababo. You're not yet done. Agad na tanong nito. Umayos siya nang tayo bago sumagot. Tapos na. Nasaan si Xavier? In his room. Iniwan ko muna para tingnan kung kailangan mo ng tulong dito. Hinugasan mo ba ang lahat ng plato ninyo? Pabirong sabi nito na naglakad palapit sa kanya. Pasimpleng kumilos na rin siya sa ibang side. Natatakot siyang baka humantong na naman sa kung saan ang paglalapit nilang iyon. I'm done here. Pwede ka nang bumalik na sa kwarto ni Xavier. Itinulak niya si Zian kahit mabasa pa niya ang damit nito dahil sa sabon sa mga kamay niya. Agad naman itong lumayo habang siya ay humarap ng muli sa lababo, at ipinagpatuloy ang paghuhugas. Nanginginig pa ang mga kamay niya sa pagnanasang binuhay muli ni Zian. Dad, I want to show you my drawing. It's in my room. Saka naman sumulpot nga ang anak, of course, kiddo. Let's go to your room now. Sinalubong na ni Zian si Xavier para samahan sa kwarto nito. Nang makaalis na ang dalawa ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Tumigil muna siya sa paghuhugas at napatulala na lang. Bakit ba nilalandi pa rin siya ni Zian? Hindi niya kayang basahin ang mga kilos nito. Kanina lang ay kitang-kita niya na apektado pa rin ito sa presensya ni Heather. Saksi siya na parehong hindi pa makabitiw ng tuluyan ng dalawa sa nakaraan nila. Desidido na nga siyang kausapin si Zian para masimulan na nila ang plano kung paanong kwento ang gagawin nila para kunyari ay naghiwalay sila kaya hindi na matutuloy ang kasal. Pero bakit lagi ay nakakalimutan niya ang planong iyon kapag nilalandi siya nito? Tumitig ng matagal si Zian sa kanya na parang pinag-aaralan ang mukha niya. I'll stay here for the night. Biglang sabi nito na hindi tunog na nagpapalam kundi para lang malaman niya na dun nga ito tatambay sa gabing iyon. Bakit? Kumunat pa ang noo niya. Are you avoiding me, Jenna?
Si Zian naman ang napakunot noon ang itanong iyon. Avoiding you. Nabigla man sa direktang tanong ng lalaki ay nagkunyari siyang natatawa sa tanong nito. You were the one who was so busy with work, Zian. Paano naman kita iiwasan? Di na nga tayo halos nagkikita. Gusto niyang tampilan ang bibig nang ma-realize ang sinabi. Parang nailabas kasi niya ang hinanakit dito dahil sa hindi na niya ito nakakasama ng madalas dahil sa pagiging busy nito. Mabuti nga at iyon ang dahilan na nasabi niya kaya't nawawalan ito ng oras sa kanila dahil sa loob niya. Ang pinakadahilan na nakikita niya kaya nagiging madalang ang pagsasama nila ni Zian ay dahil kay Heather. Mula nang dumating kasi ang ex-fiancé nito ay dun parang noindang ang mundo ni Zian na dinadaan lang yata nito sa pagiging busy sa trabaho. Ito naman ang natahimik dahil sa sinabi niya, I'm sorry. That's why I want to make it up to you and Xavier. I'll spend the night here. Gusto niyang itaboy ito. Gusto niyang sabihing hindi ito obligadong pagbuhusan sila ng panahon dahil wala naman talagang sila pero naisip niya ang anak. Nakita niya kung gaano kasaya ito nang dumating si Zian. Sigurado ka bang dahil kay Xavier kaya papayag kang dito matulog si Zian? Ipinilig niya ang ulo para alisin ang nang-aasar uli na tanong ng utak. Chapter 27. Binasa niya uli ang text galing kay Heather. If you won't meet me now, Zian, I'm afraid I will need to get the details directly from Jenna. Ayaw man niyang umalis dahil nasabi na niya kay Xavier at Jenna na dun siya matutulog ay wala naman siyang choice. Kilala niya si Heather at gagawin talaga nito iyon kapag hindi niya ito pupuntahan sa hotel na tinutuluyan nito. Ayaw niyang pati si Xavier ay malito na ng tuluyan kapag pupuntahan nga ni Heather si Jenna sa kondo nito. Huminga muna siya ng malalim bago bumaba sa kotse niya. Ang namumugtong mga mata ni Heather ang bumungad sa kanya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Pumasok na siya nang iawang nito ang pinto para sa kanya. Ang pinakamalaki at pinakamahal na kwarto ang kinuha nila para kay Heather. May mini sala ito kaya't doon na siya dumiretso. Ang kumpanya ang magbabayad noon hanggang sa matapos ang fashion gala event nito. Ayaw daw kasi nitong umuwi sa bahay nila dahil maaalala lang nito ang amang namatay. What is it that you want to know, Heather? Seryoso ang mukhang tanong niya nang di man lang umupo. Before I ask you anything, Zian, I want to tell you everything first. I want you to know why I left you all of a sudden when everything is ready for our wedding. Napaupo ito sa sofa na para bang nanlalambot ito. Ang instinct niya ay alalayan ito gaya ng ginagawa niya dati pero pinigilan niya ang sarili. Inaamin niyang hindi pa rin naghihilom ang sugat na dulot ng pag-alis nito. Akala niya ay sa wakas bubuo na rin sila ng sarili nilang pamilya. Ang pamilyang lagi niyang pinapangarap dati pa. Buong buhay niya ay ang lola niya ang naging ina at ama niya. Kaya't masayang masaya siya nang sa wakas ay pumayag na si Heather na magpakasal sila. Hindi niya akalain na lalayasan lang din pala siya nito bago pa iyon mangyari. Do we really need to go through this again? Malamig na tugon niya. Zian, please listen to me first, Heather. Matagal ko nang tinanggap na mas mahal mo ang career mo kaya nga umalis ka, di ba? To pursue your dreams, without me. Hindi na niya napigilan ang emosyon niya. Ngayon lang niya kasi may lalabas ang lahat ng hinanakit niya sa dating kasintahan after 6 years. Ni hindi man lang ito nagtangkang kontaken siya sa loob ng mga taong iyon para magpaliwanag o mag-sorry man lang, ang huling text na natanggap niya rito ay para kumpirmahin lang na hindi na ito magpapakasal sa kanya dahil hindi peto ready. Hindi niya akalaing ganun lang pala kababaw rito ang lahat ng pinagsamahan nila, at malaking insulto pa sa kanya na hindi nito kayang sabihin iyon ng harap-harapan. Saka ito naglahong parang bula. Nalaman pa niya iyon sa araw na nakuha na niya ang wedding ring sana nito. Sinadya niyang magpagawa ng singsing na gaya ng minumodelo nito sa isang sikat na jewelry shop. Gustong-gusto niya ang singsing na iyon para rito lalo pa at may hugis pusong design iyon ng isang mamahaling bato sa gitna. Susurpresahin niya sana ang fiancé pero nang puntahan niya ito sa bahay nito ay nalaman na lang niyang wala na ito. Saka naman saktong natanggap niya ang text mula rito. Hindi nito alam kung gaanong para siyang mabaliw sa nalaman. Dahil doon ay nangyari ang bagay na hindi niya aakalaing magagawa niya sa isang babae.
Nagawa niyang kunin ng sapilitan ang pagkababae ng isang babaeng hindi niya kilala dahil sa impluwensya ng kung anumang inilagay ng lalaking nakausap niya ng gabing iyon. Bumalik uli sa kasalukuyan ang isip niya nang marinig ang pag-iyak ni Heather. "Zian, I always want to be your wife. Heather, let's not dwell in the past. You made the right decision for yourself. Look at you now, you are a very successful international model. You might not be happy if the wedding did push through. You made a name for yourself. The only name I want to have ever since, Zian, is to be Mrs. Heather Escobar." Natigilan siya sa sinabi nito. "You had that chance, Heather, but you declined it, and even ran away from it." Mas lalo siyang nagalit sa sinabi nito dahil hindi naman tumugma sa gusto nito ang ginawa nitong pagtalikod sa kanya. "Your grandma blackmailed me, Zian." Bigla na ring nagtaas ng boses si Heather. Napatigagal siya sa narinig. Hindi na siya nagtanong pa at hinintay lang na dugtungan nito ang sinabi nito. "Mrs. Conchita offered me millions just to back out many times, Zian, but I did not accept her offer. I didn't mention anything to you while we were busy preparing for our wedding because you might confront her. Then a few weeks before our wedding, she told me she will proceed in filing the case with my father if I push through with the wedding. Zian, you know how much I loved my father." Kahit si Papa ay hindi niya tinitigilan. "Kailangan pang magmakaawa ng Papa ko sa akin dahil ayaw niyang makulong. Of course, alam mo na kung sino ang pinili ko. Naglakas loob akong bumalik dito dahil wala na si Papa. Wala nang magagamit ang lola mo laban sa akin." Humahagulgol ito nang matapos sabihin ang lahat. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang akala niya ay hindi nahahabulin ng lola niya ang ama na Heather nang pakiuspan niya ito dati. Hindi niya alam na hindi lang pala sa kanya ginamit ng lola niya ang pangba-blackmail na iyon kundi maging kay Heather at sa ama nito mismo. Nakasubsob ang mukha ni Heather sa dalawang kamay nito habang walang tigil sa pag-iyak. Siya naman ang parang nawala ng lakas kaya't napaupo na rin siya sa upuang nasa harap nito. "Why didn't you tell me anything?" Halos walang lumabas na boses sa bibig niya nang itanong iyon. Napatingin sa kanya ang dating kasintahan. Tigmak pa rin ng luha ang mga mata nito. "I wanted to, Zian, pero naisip kita. Kung gagawin ko iyon ay tuluyang masisira ang relasyon mo sa lola mo. You always told me your lola was the only family you've known. She was there for you all the time. Ayaw kong mawalan ka na ng tuluyan ng pamilyang matatawag mo. We were supposed to build our own family, Heather, hindi mo ba naisip yon?" Umiling-iling ito. "I was so confused that time, especially when Dad almost took his own life. I was pressured by both your grandma and my dad." Naihilamos niya ang mga kamay sa mukha. Hindi niya akalaing kayang gawin ng lola niya sa kanya iyon lalo pat alam nito kung gaano niya kamahal si Heather. "Now that you know my side, Zian, I'll just want to know also. Did you get Jenna pregnant while we were still together? I'm sorry if I have to check the details of your son because I want my peace of mind. Bakit hindi ikaw ang nakalagay na ama sa birth certificate niya? And his age, it seems like he was conceived the same year that we decided to get married. Naging kayo ba agad ni Jenna noong umalis ako or kayo na habang tayo pa?" Napatitig siya ng matagal sa nasasaktang mukha nito. Maybe she deserves to know the truth too after what she had been through. Ayaw niyang isipin nito na niloko niya ito o nakahanap agad siya ng kapalit nito nang nag-decide itong iwan siya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot kay Heather kapag tatanungin siya nito tungkol kay Xavier. Hindi naman kasi sila nakapag-usap ni Zian kagabi dahil bigla itong umalis pagkatapos nitong makatanggap ng isang text. Dapat nga ay napanatag ang loob niya nang umalis ito dahil alam niyang hindi niya na naman ito matatanggihan kung sakaling natuloy nga ang pagtulog nito doon. Papasok na siya sa production room para tingnan ang sinimulan ng gawin ng production team. Nagulat pa siya nang makita si Heather na kausap ang head ng production team na si Gina. Patanggaw-tango naman ang medyo may edad ng head ng production. Seryosong-seryoso ang mukha ng modelo habang parang nagbibigay ng instruction sa babae. Nang mapalingon si Heather sa kanya ay huli na para ibaling niya sa ibang direksyon ang mga mata.
Bigla itong ngumiti sa kanya na para bang hindi ito hinimiti kahapon nang malamang may anak si Zion sa kanya. Good morning, Jenna. Ang sigla ng pagbati nito sa kanya na hindi niya inaasahan pagkatapos ng naging reaksyon nito kahapon. Good morning, Heather. Matipid nang initian din niya ang babae. I'm just dropping by. I'll be in the runway studio. I'll meet my personal runway coach today. B******** o pa ito sa kanya bago umalis. Ang buong 12th floor ng building ang runway studio ng kumpanya. Medyo nakahinga siya ng maluwag na hindi magko-cruise lagi ang landas nila ni Heather kahit nasa iisang building lang sila dahil nasa ibang floor ito. See you around, Heather. I hope you're feeling better now. Yes, I am. Thank you. By the way, I'm sorry about yesterday. I was just shocked when I heard that Zion has I'm sure you're aware about our history. But it's all in the past now. Congratulations nga pala sa inyong dalawa, thank you, muli ay nakaramdam siya ng guilt sa babae. Hindi niya na kasi naaalis ang awkwardness na nararamdaman niya rito kahit parang sincere naman ito sa pakikipagkaibigan sa kanya. Ngumiti ito saka umalis na. Miss Alegria, napalingon siya kay Gina nang tawagin siya nito. Yes po, kukunin ko rin pala ang sukat mano. Ang lahat ng susuotan ng mga designers ay sponsored ng kumpanya, nakangiting tura nito. Oh, sure, nakangiting sagot niya at hinayaan na nga itong kunin ang measurements niya. Nang makabalik siya ng opisina niya ay nagulat pa siya nang makita si Mrs. Conchita sa loob. Mukhang hindi ito mapalagay at parang namumrubalma. Ni hindi nito napansin ang pagpasok niya. Mrs. Escobar. Saka lang ito napatingin sa kanya nang tawagin niya. Jenna, do you have any idea why Zion doesn't want to manage Glamour Fashion Philippines anymore? Did something happen? Agad na tumayo ito at sinalubong siya. Ho, bibitawan na niya ang kumpanya. Nagulat na tanong niya. Yes, I thought may alam ka. He was so different nang umuwi siya kanina ng bahay. He was like mad or something and then all of a sudden, he just told me that he doesn't want to own the company anymore. It's either ibenta ko raw or iba na ang mamamahala nito. May kinalaman ba ito kay Heather? Biglang tumigas ang anyo ng mukha ng matanda. Kahit siya ay naguguluhan sa desisyon na iyon ni Zion. Ngayon lang din niya nalaman. Walang binanggit na kung ano si Zion kagabi at mukhang normal naman ang lahat dito nang pumunta sa kondo niya. May kinalaman kaya ang text na natanggap nito kagabi. Sino ba ang pinuntahan nito nang umalis ng kondo niya? Ang palem lang nito ay biglang may mahalaga itong aasikasuhin. Si Heather nga ba kaya? Jenna, nagkakamabutihan ba uli ang apo ko at si Heather? Napakurap-kurap siya. Maybe he just couldn't handle several companies one at a time. He doesn't even have any idea on how to run a fashion company, iyon ang palaging sinasabi niya sa akin. Hindi niya sinagot ang huling tanong nito dahil hindi rin niya alam paano sasagutin iyon. But he was doing well managing this company. In fact, tumaas ang sales ng triple when we acquired the company. He never mentioned anything to me po. And if it's about Heather, bakit niya naman bibitawan ang kumpanya kung may kontrata si Heather dito? Hindi ba dapat ay mas pagtutuunan niya ito ng pansin since ito ang magkukonekta sa kanilang dalawa? Sa palagay niya ay sarili niya ang kinukumbinsi niya ng mga salitang iyon at hindi ang lola ni Zion. Napaisip ito sa sinabi niya. You have a point. Saka lang parang napanatag ang loob nito. I was so worried and scared that he already know about. Hindi nito tinapos ang sinabi saka napahinga ng malalim. Thanks, Jenna. But if may mapapansin kang kakaiba sa pagitan ng dalawa, please tell me right away. I need to go. Kailangan ko pang ayusin ang naiwan dito ni Zion. Kung bakit naman naisipan na umalis kung kailan malapit na ang gala night. And by the way, please arrange the date of your wedding already nang hindi na ako mag-aalala ng ganito. Hinawakan pa nito ang dibdib habang nagsasalita. Ngumiti na lang din siya rito para huwag dagdagan ang pag-aalala ng matanda. Kahit sa loob-loob niya ay may malaking pag-aalala rin siya pero hindi na niya iniisip ang sarili. Kailangan lang talaga nilang mag-usap ni Zion para makapagplano na sila ng maayos. Hindi tungkol sa kasal nila kundi sa detalye ng magiging paghihiwalay nila para sa mga nakakaalam ng relasyon nila kuno.
Gustong-gusto na niyang ayusin ang gusot nila para sa ikatahimik nilang dalawa ng lalaki, kahit pa nga ang magiging dulot noon ay sobrang sakit sa puso. Hihintayin na lang din muna niyang matapos ang gala night. Sa susunod na buwan na iyon. Pagkatapos ng event na iyon ay pipilitin na niya talaga si Zian na pag-usapan nila ang dapat nilang pag-usapan. Ayaw na niyang hintayin na kulitin uli sila ng lola nito tungkol sa magiging date ng kasal nila. Hanggat maaga pa ay dapat naputol na ang pagkukunwari nilang dalawa. Kinagabihan ay kinuha niya kay Xavier ang phone nito. Ipinaliwanag niyang kailangan muna nitong maging focus sa pag-aaral nito dahil nalalapit na ang exams pero ang totoo ay unti-unti na niyang pinuputol ang pakikipag-usap nito kay Zian. Ayaw niyang tuluyang masanay ang anak niya sa presensya ni Zian sa buhay nito dahil mapuputol na rin iyon sa madaling panahon. Binasa niya ang mga texts ni Zian dito. Sinabi ng lalaki na magiging busy ito uli kaya't hindi muna ito makakapunta sa kondo. Napangiti siya ng mapakla. Binigyan nga niya ng ama ang anak niya pero kung laging aasa naman ito kung kailan uli available ang lalaki rito ay mabuti pang ang wala itong ama. Sinisi niya ang sarili kung bakit hinayaan niyang mangyari iyon sa anak gayong alam na niya dati pa kung ano ang kahihinatnan noon. Napapitlag pa siya nang biglang tumunog ang phone ng anak. Si Zian ang tumatawag. Mabilis na pinatay niya ang phone saka napalingon sa takot na baka narinig iyon ng anak niya. Mabuti na lang at buhos ang atensyon nito sa pag-aaral. Nang buksan niya uli ang phone ng anak maya-maya ay nag-send siya ng text kay Zian na kunyari ay siya si Xavier. Dad, I'm studying right now. My phone will be turned off until tomorrow. Good night. 3 araw na wala siyang narinig mula kay Zian. Hindi na nga ito pumapasok sa glamour fashion. Wala pa rin namang inaanunsyong papalit dito. Iniiwasan niyang isipin ito. Mabuti na lang at lagi siyang busy sa trabaho dahil sa nalalapit na gala night. Pero tuwing gabi ay hindi niya maiwasang isipin ito gaya na lang ng gabing iyon. Ni hindi nito sinabi sa kanya na hindi na ito papasok ng opisina. Kung hindi pa niya nalaman mula sa lola nito ay blanko siya sa mga plano nito sa buhay. Si Xavier naman ay hindi nagtatanong dahil nakausap na ito ni Zian bago pa man hindi na nagparamdam ang lalaki sa kanya pero kay Xavier, alam niyang lagi itong nag-o-update. Sino nga ba naman siya para i-update nito? Nasa ganun siyang pagmumuni habang nakahiga sa kama nang biglang tumunog ang phone niya. Tinatamnad na kinuha niya ang phone at agad din namang napaupo sa kama nang makita sa screen kung sino ang tumatawag. Huminga muna siya ng malalim bago sinagot iyon. Hello, walang emosyong sagot niya. Jenna, isang salita lang iyon at pangalan pa niya pero bigla na namang tumahip ang dibdib niya. Parang gusto niyang maiyak na ewan. Zian, pinilit niyang huwag gumaralgal ang boses. Malalim na paghinga nito ang narinig niya at ilang segundo muna ang lumipas bago ito nagsalitang muli. I'm sorry if ngayon lang ako tumawag sa'yo. I'm letting go of glamour fashion. I don't know. I'm really a mess right now. Tumigil ito sa pagsasalita na para bang nahihirapang ituloy ang sasabihin. Kung nasa harap niya siguro ito ay baka ma-haplos niya ang mukha nito. Hindi man niya alam ang pinagdadaanan nito ay alam niyang nahihirapan ang loob nito. Pero hindi siya pwedeng maging mahina sa sariling nararamdaman. Ang daming mga bagay na dapat i-considera. Nalaman ko nga galing kay Mrs. galing sa lola mo na bibitawan mo na ang kumpanya. My grandma right. Biglang nagbago ang tono ng boses nito na para bang may tinitimpi itong galit. Napakunot noo siya. May problema ba kayo ng lola mo? Hindi niya mapigil ang itanong. There's always a problem when I'm around her, diretsang sagot nito. Naghintay muna siya ng ilang segundo bago niya isinatinig ang malakas na kutob. Di dahil ba kay Heather? Matagal na katahimikan muna. Puro hininga nito ang naririnig niya sa kabilang linya. I don't know. I'm sorry, Jenna, if naabala kita. I just want to let you na tolurami I'm still breathing, tumawa pa ito ng mapakla. So hindi ka na nga babalik pa sa kumpanya? No, matigas na sagot nito. Hindi siya umimik. But don't worry, I will be there during the gala night to show my support. The Heather, mapait na tugon ng utak niya. Oh okay. I appreciate na tumawag ka para ipaalam sa akin ito when you really don't have to. Of course, I need to. I'll make it up to Xavier, I just need to fix things and stuff. Fix things with Heather.
Napatingin siya sa kisame para pigilan ang mga luha niya. Sure, take your time, Zian, whatever it is that you're still trying to fix. We need to talk also after the gala night. We need to also fix things on our end. Yep, we need to. Agad itong sumang-ayon sa kanya na mas lalong ikinakirot ng puso niya. Sa tingin niya ay hindi lang siya ang gustong ayusin na ang gusot na ginawa nila. Siyempre, kailangan nitong ayusin ang mga bagay-bagay sa kanila para makapagsimula itong muli kasama si Heather. I wish you the best, Zian. Have a good night. Agad na pinutol na niya ang usapan nila. Are you busy? Yes. Mabilis na sagot niya. Okay, I'm sorry. How's Xavier, by the way? He is okay. Katahimik ang muli. Alright, good night, Jenna. Siya na ang naunang nagbaba ng phone. Hinayaan na niyang tumulo mga luha niya nang pinutol na niya ito sa linya. Aabsent sana siya sa araw na iyon dahil mag-uumaga na nang makatulog siya. Wala siya ring ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Pagkagising nga niya ay magtung-mugto ang mga mata niya. Hindi naman nawawala ang pamumugto kahit noong nakaligaw na siya. Pumasok siya ng opisina na suot ang dark shades para matakpan ang mga mata. Napahawak pa siya sa dibdib sa sobrang gulat niya nang makaupo na sa loob ng opisina niya. Bigla na lang kasing bumukas ang sliding door sa opisina ni Zian. Patrick. Gulat na tanong niya nang makumpirmang si Patrick nga. Hindi naman kasi nito sinabi na uuwi ito ng Pilipinas. Kakauwi lang nito ng Pilipinas noong inanunsyo ang engagement nila ni Zian kaya't nakapagtatakang nasa bansa uli ang lalaki. In flesh, my dear Jenna. Wow, is that the new trend here? Itinuro nito ang mga mata nang mapansin ang shades na suot niya. Bigla naman siyang na-conscious at napahawak sa suot na shades na para bang matatanggal iyon. Mas lalong ayaw niyang tanggalin iyon dahil siguradong hindi siya titigilan ni Patrick sa kakatanong kung bakit nanumugto ang nga mata niya. Napuwing ako at pumula iyong isang mata ko, oh, well, come here at miss na kita. Nilakihan pa nito ang dalawang kamay para yakapin siya. Natatawang lumapit nga siya at niyakap ang lalaki sa katinampol ito ng mahina sa balikat. You didn't even tell me na uuwi ka uli ng Pilipinas. Actually, I was in Singapore the other day, and then Grandma again demanded me to go back in the Philippines to take care of Glamour Philippines while your fiancé is missing in action. What happened to that hard-headed fiancé of yours, by the way? Napalunok siya. Hindi nga pala alam ni Patrick ang totoong status nila ni Zian dahil hindi naman ito nagtagal sa bansa noong umuwi ito. Base rin sa social media nito ay kung saan-saan ito napapadpad dahil sa trabaho nito. I don't know. I think he is busy with his other businesses. Iyon na lang muna ang isinagot niya. Zian will always be Zian. So temporarily, he'll be managing Glamour Fashion Philippines. I'm really glad that the gala event is less than a month from now. I know your designs will be featured. I'm so excited for you, Jenna. Sumeryoso na ang mukha ng lalaki. Na-touch naman siya sa sinabi nito. Masaya rin siya na andon kaibigan sa pinakaimportanteng event ng career niya. Alam nitong ang gabing iyon ang pinakahihintay niya sa ilang taong naging designer siya kumbaga iyon ang magiging big break niya. You know what? I don't want to only feature your designs during that night. I want you to be highlighted as a designer. Excited na sabi nito. Tumaas ang kilay niya na iintriga sa sinabi nito. First day pa nga lang nitong mag-manage ay parang gumana na agad ang pagiging malakas niya rito. And by featuring me as a designer means. Nakangiting tanong niya. It means you will have your own spotlight to do your catwalk as the maker of the designs that Heather will be wearing. Namilog ang mga mata niya sa sinabi nito. No way. Hindi makapaniwalang tanong niya. Tinitigan niya ang gwapong mukha ng kaibigan para siguraduhin kung nagbibiro ba ito. Yes way, Jenna. I already scheduled your runway practice with Heather's coach. You'll start today. Ibig sabihin ay magkikita na naman sila lagi ni Heather dahil doon. Napansin yata ni Patrick ang biglang pagkawala ng excitement niya. So, how's your relationship with your fiance's ex? Hindi naman siguro kayo magsasabunutan ni Heather dahil sa gwapo kong pinsan, right? Pabiro ng tanong ni Patrick. Sira.
Natawa siya sa sinabi nito kaya't nahampa niya ito sa braso. Kahit nakatawa ay deep inside ay nababahala na rin siya sa posibleng pagkikita nila araw-araw ni Heather dahil sa trabaho. Pinakiusapan niya si Patrick na kung pwede ay pagkatapos ng schedule ng practice ni Heather ay schedule niya. Sinabi niya Lauren sa kaibayan na hindi niya maiwasang mailang sa presensya ni Heather noong namuntik na tinitong ikasal kay Zian. Nilinaw rin naman niya kay Patrick na maayos ang pakikitungo ng model sa kanya at siya ang lang nakakaramdam ng pagkailang. Mabuti at naayos nito ang schedule naya sa runway coach dahil ang sabi ni Patrick ay hindi rin alam ng kumpanya na may spotlight siya bilang designer sa gala night. Gusto nitong maging special internation iyon sa lahat ng mga dadalo. Kahit pa nga ang manga modelong kasali pati na si Heather ay hindi alarm iyon. Kaya ang ginawa ni Patrick ay kumuha ng ibang coach para sa kanya at 1 oras kada matapos ang work hours niya ang schedule ng practice niya sa runway stage. Laking pasasalamat niya sa kaibigan. Nagtaka narnan siya nang sa unang araw ng practice ay siya Lauren at ang fashion coach niya ang Andon. Akala niya kasi ay lahat silang mga designers na ma-feature ang design sa gala night ang Andon kasali na si Paula. Pagkatapos ng practice ay nagpasalamat na siya sa coach na isang magandang trans na ilang beses nang sumasali sa mga international pageants. Kinausap niya talaga si Patrick na huwag magpapakita sa practice niya dahil may ilang lang siya kapag nanunood ito. Mabuti naman at Sir Nunod kaibigan. Busy siya sa phone niya nang papalabas na siya ng building. Ilang tawag ni Zian ang hindi niya nasagot at sinadya niya talagang hindi sagutin ang ibang tawag nito. Binasa niya ang isa sa mga texts nito. Where are you? Andito ako sa kondo. Ang sabi ni Xavier ay mag-o-overtime ka sa office. Sino ba ang nagpapa-overtime sa'yo? I'll talk to that person. Napabuntong hininga lang siya nang mabasa ang text nito na 1 oras na ang lumipas mula nang ipadala nito. So, how's the practice, model designer? Nagulat na lang siya nang biglang may bamulong sa kanya at sumabay na sa paglakad niya. Napatingin siya sa nakangiting si Patrick sa tabi niya. Hindi ka pa umuwi, at iiwan ko ang maganda at magaling kong designer. Natawa siya sa sinabi nito. Sumunod na nga siya rito nang iglesia ng kaibigan sa nakaparada nitong kotse. Hindi pa nga pala ito nakapunta man lang sa kondo nila ng anak niya. Bakit hindi ka binilhan man lang ng sasakyan ng magaling kong pinsan? Tanong nito nang makaupo na rin sa driver's seat. Nawala ang ngiti niya nang banggitin nito si Zian. He did give me a key to a brand new Mercedes, but I declined, walang anumang sagot niya. Hindi ilang beses nga siyang binigyan ng susi ng sasakyan ni Zian at ilang beses din niyang sinesoli iyon. Ang katwiran niya ay makukuha na niya ang sasakyan na kinuha niya next month. May mga problema lang sa mga dokumento kaya't matagal na na-release sa kanya. Suck. I forgot to warn my handsome cousin that you always decline gifts, naiiling na sabi nito. Hindi na lang siya umimik. Hanggat maaari ay ayaw niyang pag-usapan nila si Zian. Oh, speaking of your angel, nakangising sabi nito nang biglang tumunog ang phone nito at nakitang si Zian ang tumatawag. Hindi muna pinaandar ni Patrick ang sasakyan nito at sinagot ang tawag ni Zian nang naka-loudspeaker para marinig niya. Hello, Kuz, why did you ask Jenna to do overtime? Don't demand extra hours from Jenna. Our son is waiting for her, and I don't. Agad na bungad ng lalaki na hindi man lang pinansin ang pagbati ni Patrick. Whoa, wait, that was a nice welcome to me, Zian, putol ni Patrick kay Zian habang natatawa. Napatingin pa sa kanya si Patrick habang tumatawa. Humalukip-kap siya at sumandal sa upuan saka ibinoling sa labas ng bintana ang tingin. Our son. Kahit ayaw niya ay parang kinikiliti ang tenga niya sa pagtukoy nito sa anak niya. Andon pa rin ba ito sa kondo niya? Why are you laughing? I'm serious, Patrick. Hindi natutuwang sabi ni Zian sa kabilang linya. Napakamot na lang sa ulo si Patrick na parang hindi alam kung ano ang isasagot kay Zian. It was my choice, Zian, so stop scolding your cousin. Hindi na niya matiis na sumingit sa usapan ng dalawa. Wait, is that Jenna? Yep, Kuz. You see, binubungaan mo na agad ako. Jenna is with me at ihahatid ko na siya, why didn't you answer my call? Agad na tanong ni Zian. You just called now, Kuz.
What do you? I'm not talking to you, Patrick. Can I talk to my fiancé? Muntik pa siyang imasamid ng sariling laway sa narinig. Fiancé. At bakit mas lalo yatang bad trip ang boses nito kay Patrick ngayon? Give the phone to her and turn off the speaker, dagdag utos ni Zian sa lalaki. Yes, Your Highness, nakatawa pa ring sagot ni Patrick. Binigay nga nito ang phone sa kanya pagkatapos ma-off ang speaker mode noon. Yes, Zian. Formal na tanong niya rito. I was calling you a lot of times. I was busy kasi nga malapit na ang gala night. I have things to do even after office hours, Zian, until the event. Alam na ayaw ni Xavier, so, lang oras ka ba nag-o-overtime? Ay papasundo kita kay No. Ayaw kong makaabala, Zian. Alam kong busy ka lagi at ayaw kong abalahin mo rin si Arthur para sunduin ako, so mas gusto mang si Patrick ang abalahin. Biglang nag-iba ang tono ng boses nito. Napakunot noo siya saka napatitig sa phone na hawak na para bang makikita ni Zian ang ekspresyon ng mukha niya. Jenna. Tanong nito nang hindi siya sumagot agad. Yes. Gusto rin namang maabala ni Patrick kahit hindi ko siya pakiusapan. So, yes. Parang pagod na sagot niya. Matagal na hindi umimik si Zian sa kabilang linya. Is he courting you? Maya-maya'y tanong nito. What? No. Nagulat siya sa tanong na iyon ng lalaki. Huminga ito ng marahas. He better not be. Mahinang sagot nito na parang sarili nito ang kausap pero narinig pa rin niya. Ano bang problema nito? What's up? Lovers quarrel. Parang nainip ng tanong ni Patrick, can you give the phone to my cousin? Parang inis na sabi ni Zian. Inabot nga niya kay Patrick ang phone nito. He wants to talk to you. Sumimangot pa ang mukha niya nang sabihin iyon. Yes, kus. Bigla ay hindi na umimik si Patrick at umikot pa ang mga mata habang nakikinig. Minsan ay inilalayo pa nito ang phone sa tenga na para bang ayaw nang marinig ang nagsasalita na si Zian sa kabila. Ilang minuto rin itong nakikinig lang at iba ang ekspresyon ng mukha bago sumagot. Yes, kus. Heto na at ihahatid ko na nga sa palasyo ninyo ang reyna mo. Nang tuluyang ibaba ni Patrick ang phone ay tumingin ito sa kanya. What happened to him? He was never like that with Heather. Umiling-iling pa ito nang paandarin na ang sasakyan. What did he say? Curious na tanong niya. Well, most of the time he was cursing me. Who would have thought he could be that mad when he's jealous? Natatawa muling sabi nito. Jealous? Bakit naman siya magseselos? Naging kayo rin ba ni Heather? Parang wala sa sariling tanong niya. Napaliingong muli si Patrick sa kanya at tinitigan siya na parang hindi makapaniwala. Seriously, what's wrong with both of you? If that's what love can do, seeing you both, I don't want to fall in love anymore. Pinaandar na nito ang sasakyan pagkasabi noon. We better hurry because your crazy jealous fiancé just gave me 20 minutes to drive you home or else. Pinaharurot na nga nito ang sakyan nang tingnan ang oras. Chapter 28. Hindi pa man niya naipasok ang susi sa doorknob ay agad nang bumukas ang pinto ng kondo niya. Sumalubong agad ang nakakunot noong si Zian habang karga si Xavier. Uncle Pat, masayang bati ni Xavier nang makitang si Patrick sa tabi niya. Wow, you've grown so much pero nagpapakarga ka pa rin, nakangiting sabi ni Patrick. Mabilis na bumaba si Xavier sa pagkakakarga ni Zian. Nope, I'm a grown-up now, Uncle Pat. Daddy, just missed me so much. Agad na depensa ni Xavier. Natawa naman si Patrick sa tinuran ng anak. Sila ni Zian naman ay tahimik lang na nagpapakiramdaman. Ilang araw nga ba naman silang hindi nagkita. Napansin niya agad ang mumunting bigot nitong nagsimula ng tumubo. Parang ilang araw itong hindi nakapag-shave or sinadya nito iyon. Ewan niya. I got you gifts, Xavier. Itinaas pa ni Patrick ang dalawang malalaking plastic bags na dala. Oh, thank you, Uncle. Papasok na sana siya pero nakaharang sa may pinto ang malaking katawan ni Zian na parang walang balak umalis. We didn't eat yet because we waited for you, walang kenja-tingiting sabi ni Zian. Ay ate na, Daddy, kanina pa, biglang sabat ni Xavier.
Yeah. I mean I haven't eaten yet para may kasabay kang kumain. Hindi nito inaalis ang mga mata sa kanya. Oh, well, let's go inside cause I'm starving, singit ni Patrick. Masama ang tinging ipinukol ni Zian kay Patrick bago ito umalis sa bakana ng pinto. Mabilis na pumasok si Patrick kasama si Xavier na busy sa ibinigay ni Patrick dito. Naiwan sila ni Zian sa pintuan. Papasok na kasi sana siya pero muli ay hamarang ang katawan ni Zian at nag-iwan Lar ng maliit na espasyo na madadaanan. At dahil wala yata itong balak na umalis doon ay pinilit na lang niyang pumasok sa maliit na espasyong iyon na kasya lang ang nakatagilid niyang katawan. Sa ginawa ay mabubunggo talaga niya ang katawan nito. Saka lang ito umusag konti nang mapasandal siya sa gilid ng pinto. Agad na hamarang ang kamay nito na parabang kinukulong siya ng mga iyon. Nagtatakang napatingin siya rito. Ayaw mo ba akong papasukin sa bahay ko? Naiinis na tanong niya. Inilapit ni Zian ang mukha sa kanya bago sumagot. Would you like us to eat outside? Wala bang pagkain sa loob? Nagtatakang tanong niya. I did cook. Pinauwi ko na ng maaga si Nana Midang. Hayaan mong si Patrick ang kumain noon. Takang-taka talaga siya sa ikanikilos nito. Akala ba niya ay malapit ang dalawang magpinsan pero bakit parang naiinis naman si Zian kay Patrick? Hey, lovebirds. Food is ready. Kumain na tayo. Xavier said you cooked it, Zian. I so love the smell, Kuz. Let's eat now. Naihanda ko na ang mesa. Tandang padamdam panipik. Mabilis na inalis niya ang kamay ni Zian na nakaharang. Nakita niya ang nanunuksong tingin ni Patrick sa kanila. Tiningnan pa nito ang anak niyang Karga naman nito ngayon. Nagkatinginan pa ang dalawa at nagtawanan. Let's eat here. Nagluto ka na pala. Iyon lang ang sinabi niya at nilapitan na ang anak at si Patrick. Oh, kala ko ba big boy ka na? Bakit Karga ka naman ng Uncle Patrick mo ngayon? Nanunuksong tanong niya, sa anak saka hinalikan ito sa pisngi. Tumawa lang ang anak niya. Ibinaba na rin ito ni Patrick. Do you want to eat again? Tanong ni Zian sa anak niya nang makalapit na sa kanila. No, Dad. I'll go to my room and check what Uncle Pat got me while you're eating. I'm still full. Tumanggo lang si Zian saka mabilis na umalis ang anak sa harap nila. Biglang tumahimik nang silang tatlo na lang. Well, don't let the food wait for us. Si Patrick na muli ang nagsalita. Tumalikod na ang lalaki sa kanila para pumunta sa kusina. At home na agad ito kahit noon pa lang nakapunta sa kondo niya. Susunod na sana siya rito nang biglang hawakan ni Zian ang isang kamnay niya. Nagtatakang napatingin siya rito. Walang imik na damaykit pa si Zian sa kanya saka binitiwan ang kamay niya para akbayan siya. What are you doing? Mahinang tanong niya. What Patrick knows is that we are engaged so we should act like we are engaged. Wala akong maisip na dahilan na ibibigay kung pakiramdam niya ay may lover's quarrel tayo. Hindi tumitingin sa kanya si Zian nang sabihin iyon. Hindi na lang din siya umimik. Sabay na sumunod sila sa kusina ng lalaki habang nakaakbay pa rin si Zian sa kanya. Napatingin si Patrick sa kanila. No more lover's quarrel mode, nanunuksong sabi nito habang naglalagay ng mga plato sa mesa. Mukha tuloy sila ang mga bisita at ito ang may-ari. Do we have a lover's quarrel, babe? Himalang nag-iba na rin ang mood ni Zian at nakikitukso na rin gaya ni Patrick. Inirapan niya ito. Parang pinagkakaisahan na siya ng dalawa. We don't cause we're not lovers, mahinang sabi niya sa inis na boses. Are we not? Muntik pa siyang mapapitlag ng damapo ang mainit na hininga nito sa tenga at leeg niya. Sinabi kasi iyon ni Zian ng pabulong habang idinikit ang bibig sa tenga niya. Hey, you two, let's eat now so I can go home, and you'll have time to whisper sweet nothings to each other. Biglang saway ni Patrick sa kanila na nakaupo na at sila na lang ang hinihintay. Tumawa ng mahina si Zian saka inalis ang pagkakaakbay sa kanya. Hinayla pa nito ang upuan para makaupo siya. Habang kumakain ay nag-uusap ang dalawa na para bang hindi sila nagkainisan kanina. Tatawa-tawa pa ang mga makong. So, how did you meet, by the way? Hindi man lang kasi binanggit ni Jenna sa akin ang love story ninyo. I was so shocked when I found out that Xavier is also my relative. All those years,
I was wondering why Xavier's face is so familiar to me. Iyon pala ikaw ang ama. Natatawang sabi ni Patrick kay Zian. Nagkatinginan sila saglit ni Zian. Hinayaan na niyang si Zian ang bahala sa kwento kung paano nangyari. Nakikinig lang siya sa mga ito. Naisip niyang saka na sasabihin kay Patrick ang totoo kapag tinapos na nila ang pagkukunwari nila ni Zian, na malapit na rin namang mangyari. Sisiguraduhin niyang pagkatapos ng gala night event ay makapag-usap na sila ni Zian tungkol doon. Pagkakain nga ay tumambay muna saglit si Patrick sa kanila para makasama si Xavier. Maya-maya ay nagpaalam na agad ito habang tahimik na nanunukso ang mga mata. Nang makaalis si Patrick ay hinayaan niya na rin munang magkasama sina Zian at Xavier. Alam niyang na-miss ito ng anak niya. Napagod siya sa practice kanina kaya't nag-shower na rin siya ng mabilisan. Pagkaligo ay nagbihis na siya ng pambahay at pabagsak na humiga sa kama. Kakapikit pa lang ng mga mata niya ay nakatulog na agad siya. Naramdaman niya ang mga mabibining haplos sa pisngi niya. Umungol siya konti nang bumaba iyon sa may leeg niya. Gusto niya sa pakiramdam ang init ng kamay nito sa balat niya. Jenna, pinilit niyang ibuka ang mga mata. Nakita niya ang gwapong mukha ni Zian na nakatunghay sa kanya. Gusto niya muling pumikit dahil baka magising siya sa magandang panaginip na iyon, pero ayaw niya rin dahil baka kapag buksan niya uli ang mga mata ay mawala naman ito sa paningin niya. Umangat ang kamay niya upang hawakan ang mukha nito. Bago pa man iyon damapo sa mukha nito ay hinawakan ni Zian ang kamay niya saka hinalik-halikan iyon. Saka lang tuluyang napadilat ang mga mata niya. Hindi siya nananaginip lang dahil ramdam niya ang mainit na mga labi nito sa kamay niya. I missed you so much, Jenna, paanos na sabi ni Zian. Bago pa siya makabangon ay nailapit na nito ang mukha sa kanya. Lamapat na agad ang nagbabagang mga labi nito sa bibig niya na kusa niya namang tinanggap ng buong puso. Daig pa yata niya ang mga modelong rarampa sa gabing iyon. Ilang araw na iyong kaba na nararamdaman niya. Kabado siya na excited na ewan. Dadalo sa gala event ang ama niya pati na si Zenaida. Alam niyang napipilitan lang ang mad roster niya dahil kailangan nitong samahan ang asawa nito. Nasa backstage siya kasama ang mga designers, makeup artists at iba pang mga modelong kasali sa event. Bibigyan sana siya ni Patrick ng sariling dressing room pero tumanggi siya dahil alam niyang mas kakabahan siya kapag walang ibang nakikita. Isa pa, ilang minuto lang naman na pagrampa ang gagawin niya at nasa last part pa iyon. Si Heather ay alam niyang may sariling dressing room kaya't hindi niya nakikita ang modelo. May malaking TV sa kinaroroonan nila kaya't makikita ang mismong stage sa event na iyon. Lumabas muna siya para salubungin ang papa niya at ang anak dahil kada rating lang daw ng mga ito. Naka-casual dress lang muna siya at mamaya pa niya susuotan ng napiling damit para sa designer's walk niya. Natigilan siya ng kasama ng papa niya si Zian habang hawak nito si Xavier. Alam niyang dadalo ang lalaki dahil syempre isa iyong importanteng event ng kumpanya nito. Hindi pa naman kasi nailipat pa sa ibang pangalan ang kumpanya. Syempre, andon si Heather kaya't siguradong hindi mawawala si Zian. Nagkatinginan silang dalawa. Agad na bumaling siya sa ama at yamakap dito. Si Zenaida sa tabi nito ay parang bored na nakatingin lang sa kanila. Kumunat pa ang noo niya nang makita pati si Amanda. Ngumiti ito sa kanya ng kakaiba. Hindi niya na lang din ito pinansin. Hinatid sila ng isang staff sa uupuan ng pamilya niya. Nasa front seat ang pwesto ng mga ito. Nang makaupo na ang mga ito ay nagpaalam na agad siya. Where are you going? Nagtatakang tanong ni Zian nang aalis na naman siya. Hindi nga pala alam ni Zian ang tungkol sa spotlight walk niya dahil sabi nga ni Patrick ay surprise intermission iyon. Kailangan ko lang siguraduhin maayos lahat sa likod. Wala bang gagawa noon? Hindi ba nag-assign ng ibang tao si Patrick para doon? You should be here sitang at hinihintay na lang ang pag-feature ng mga designs mo, parang gustong umikot ng mga mata niya. Uminit na naman ang ulo ni Zian kay Patrick. He did pero gusto kung ako mismo ang titingin, okay. Tumalikod na agad siya at hindi na hinintay na magsalita pa itong muli. Nang makabalik siya sa backstage ay sumalubong sa kanya si Lon, ang personal assistant na naka-assign kay Heather. Isa lang ito sa mga aalalay sa modelo kapag nagpapalit ito ng damit. Nakita niya ang worried na mukha ng baklang assistant. Miss Alegria, may problema tayo. Ano iyon?
Imbes na sagutin siya ay dinala siya ni Lon sa dressing room ni Heather. Nakita niyang suot ng babae ang isa sa mga designs niya. Ang problema ay hindi akma ang sukat ng damit sa payat na katawan ng Nodolo. I can't wear these, right? Sabi nito habang nakatingin sa katawan nito na suot ang maluwang na damit. Nang nagangat ito ng tingin ay nakita agad siya ng babae. Jenna, look, I really want to wear your designs, but if I'll wear them looking like this, it will not be good for you. The dress is not complementing my type of body. Your designs are amazing, but they won't look flattering because the sizes don't fit me. I tried all of them already, worried na sabi nito. Natigilan siya. Bakit hindi tama ang size ng damit dito? Hindi ba't sinukatin ito para masigurong tama ang sukat? At hindi ba't may final fitting naman bago ang event na iyon? Maybe I was so stressed that's why I lost so much weight, parang sinagot normal ni Heather ang tahimik na tanong ng utak niya. Saka naman biglang pumasok si Paula. Oh, ano ba yung suot mo? Bakit ganyan? Agad na sabi ng babae at tiningnan pang mabuti ang ayos ni Heather. Actually, this is one of Jenna's designs. They don't fit me. It's my fault. Hindi ko naisip man lang na malaki ang epekto ng pangangayayat ko sa mga damit na susuotin ko ngayon. Malungkot na sabi ni Heather na parang nagi-guilty nga pero iba ang pakiramdam niya sa nangyayari. Oh my! How about my designs, Heather? Have you tried them already? Pati ang ekspresyon ni Paula ay parang scripted. Well, thank goodness. Paula, they still fit right to me. I don't know why all of Jenna's designs won't. Lumabas na siya sa dressing room ni Heather na lutang ang isip. Hindi niya pa naman pwedeng disturbuhin si Patrick dahil busy rin ito sa mga malalaking taong bisita at kliyente sa event na iyon. Ano ang gagawin niya? Iyon pa naman ang gabing pinakahihintay niya. Proud pa naman siya nang imbitahin ang ama na dumalo dahil alam niyang maipagmamalaki niya sa lahat ang mga designs na gawa niya. Pero mapupunta lang pala sa wala ang lahat. Ibig sabihin din noon ay hindi na rin siya dapat rumampa bilang designer dahil hindi rin naman may feature ang designs niya. Lena, napalingon siya sa tumawag sa kanya. Hindi niya namalayang nakatayo na lang pala siya sa gitna habang busy ang lahat sa paligid niya. Si Gina ang nakita niya na head ng production team. Yes, Gina. Pinilit niyang ngumiti sa babae. Pinapakuha na lahat ni Heather ang mga gawa mano sa dressing room, nag-aalala ang mukha at boses nito. Wala sa loob na tumanggo-tangulang siya. Pwede pa rin namang ma-feature ang mga damit mo, Jenna. Napatingin siyang muli sa mukha ng babae saka mapait na ngumiti. I don't think so, Gina. They don't look good on Heather. I've seen her wear one of many designs, but they will look good on you. You can be the model of your own designs, Jenna. May conviction sa boses ng babae na parang siguradong sigurado ito sa sinabi. What? Hindi makapaniwalang sabi niya. Hindi niya alam kung matatawa siya sa suhestyon nito. Nagpalingalinga muna ang may edad na babae saka siya hinayla sa isang gilid. Kinausap ako ni Heather isang araw, ang sabi niya ay palitan ko raw ang sizes ng damit ng designs no dahil sa tingin niya ay mas maganda ang designs na iyon if medyo maluwang sa kanya. Ang sabi niya ay triplehin ko raw ang size. Nagduda na ako kasi naisip ko agad na magmumukhang duster iyon sa kanya. Napakunot noo siya sa inamin ng babae. Ilang beses akong ni-remind ni Heather tungkol doon. At noong isang araw ay sinukat niya lahat para masiguro. Bigla ay umusbong ang galit niya sa babae. Sigurado siyang kakonsyaba rin nito si Paula. Ang ginawa ko imbes na sundin siya ay sinunod ko ang sukat ng katawan mo. Mabuti na lang at sa sobrang payat ni Heather at sa sobrang flat ng dibdib niya ay magmumukha pa ring duster ang damit kung siya ang susuot kahit size mo ang sinunod ko, natatawang sabi ni Gina, nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Ibig sabihin, sa kanya magkakasya ang mga damit. May binuo na akong team para tumulong sa iyo kapag nagpapalit ka ng mga damit mo, Jenna. Ilang beses rin kita nakitang nagpa-practice sa stage. Sigurado akong kaya mong irampa ang sarili mong mga designs. Confident na sabi nito sa kanya. Naisip niya agad ang pamilya niya sa labas. Ayaw niyang maging kahihiyan na naman sa paningin ng ama kung sakaling hindi nga may feature ang mga designs niya sa gabing iyon.
Bago pa siya makapag-decide ay tinawag na isa-isa ni Gina ang team nito na siyang mag-a-assist sa kanya. Gusto niyang maiyak sa pagmamalasakit ng babae. Yumakap siya rito at nagpasalamat. Nang magsisimula na ang event ay dinala na siya ni Gina sa naihanda na nitong pwesto para sa kanya. Gumawa na ang mga ito ng sarili niyang dressing room. This is it. She's going to be a model of her own designs. Chapter 29. Habang inaayusan siya ng makeup artist na kasama sa team ni Gina ay hindi rin niya inaalis ang mga mata sa malaking TV kung saan ay nakikita niyang rumarampa na si Heather. Suot nito ang isa sa mga designs ni Paula. Parang gusto niyang umatras sa gagawin. Nakaka-intimidate ang paglakad ni Heather syempre dahil professional model iyan at international pa. Komento ng utak niya. Pinagsalikop niya ang nanlalamig na mga kamay dahil pagkatapos ng mga designs ni Paula ay designs na niya ang susunod, na siya mismo ang magsusuot at rarampa sa stage. Hindi kaya siya magkalat sa runway. Baka mas magiging kaiya-hiya ang gagawin niya. Jenna, you'll be fine. Nakita kita habang nagpa-practice ka kaya't alarm kung kaya mo ito. Isipin mong magiging sampal ito kay Heather sa plano niyang sabutahe sa'yo. Mahinang bulong ni Gina na hinawakan pa ang dalawang kamay niya. Napansin yata nito ang pagkabahala niya habang nakatutok sa screen. Medyo nakatulong ang sinabi nito kaya't napatingin siya sa babae at ngumiti rito. Salamat, Gina. Ladies and gentlemen, it's an honor to introduce the incredibly talented designer of Glamour Fashion Philippines. Known for her unique vision and impeccable craftsmanship, she has redefined style in her own extraordinary way. Today, she will be the one to showcase her artistry that embodies the essence of the brand. Please join me in welcoming Jenna Alegria, a true innovator in the world of fashion. Parang gustong tumigil ng tibok ng puso niya nang marinig iyon. Kanina pa siya nakaabang sa likod na tawagin ang pangalan niya. Lahat ng mga designs niya ay nga evening gowns. Suot niya ay isang mahabang silver silk gown na may mahabang slit sa right side. Ang buhok niya ay nakabon sa itaas na katulad kadalasan jimga buhok ng mga contestant sa isang pageant. Huminga muna siya ng malalim bago nagsimula ng humakbang. Nang lumabas siya sa stage ay saglit na natahimik ang lahat. Hindi yata inakala ng mga ito na siya mismo ang magmomodelo ng mga designs niya. Gusto niyang tumakbo pabalik sa pinanggalingan pero nang mapatingin siya sa kinaroroonan ng ama ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Nakita niya ang proud na tingin ng ama niya habang nakangiti. Bigla ay parang gamaan ang mga hakbang niya nang magsimula na siyang maglakad sa stage. Nakataas noo pa siya lalo na nang marinig niya ang malakas na palakpakan ng mga nanunood. That's my mom. Nahadyag pa ng pandinig niya ang boses ng anak dahil nasa front row ang mga ito. Tumahip naman ang dibdib niya nang mapatingin kay Zian. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha nito, at the same time ay ang paghanga habang hindi inaalis ang tingin sa bawat kilos niya. Habang rumarampa siya sa stage ay tuluyang nawala ang kaba niya. Para pangang nai-enjoy niya ang ginagawa at siniguradong maipakita niya ang kagandahan ng gown na suot. Nang tumalikod na siya at pabalik na ay nakasalubong naman niya si Heather na siyang rarampang muli kasunod niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at pasimpleng umismid. Imbes na umiwas ng tingin ay nginitian pa niya ang babae. Ngayong alam na niyang pa-imple at patago ang galawan nito ay hindi niya ito aatrasan. Nang makabalik sa likod ay tuwang-tuwa ang team niya dahil nakita rin ng mga ito ang catwalk niya. Mabilis na nagpalit na naman siya ng damit para sa susunod na design na imomodelo niya. Hindi niya inaasahan na kahit na stressful ang gabing iyon ay dama niya ang success sa bawat design na nirerampo niya sa stage. Himalang hindi man lang siya nakadama ng pagod. Sa wakas ay ang designer's walk na niya. Hindi niya akalaing makakatanggap ng standing ovation sa huling rampa niya na iyon. Mas lalong ikinagulat niya ang pag-akyat ni Zian sa stage na may bitbit na bouquet. Bago pa man ito ibinigay ang bulaklak sa kanya ay hinapit siya nito sa kahinalikan sa harap ng lahat. Mas lalong lumakas ang palakpakan sa loob. Nang bitawan siya ni Zian ay tumitig ito ng matagal sa kanya. Congrats! I was really surprised seeing you doing the catwalk. I think Glamour Fashion should offer you another contract as a model, nakangiting sabi nito sa kanya.
Nakalimutan yata nitong nasa stage pa rin sila. Nakita niya ang lipstick niyang kumalat sa bibig nito dahil sa paghalik nito sa kanya. Inalis niya iyon gamit ang daliri dahil lalo itong tutuksuhin kapag hindi iyon nabura. Mas lalong umugang ang kantsawan at palakpakan sa loob. Tinapos na niya ang designer's walk niya pero sinamahan siya ni Zian hanggang backstage. Ito pa rin ang may hawak ng bulaklak para sa kanya. Sumalubong sa kanila sa backstage si Heather. "Congrats, Jenna. I didn't know you're also an aspiring model," nakangiting sabi ni Heather sa kanya. Ngayong alam na niya ang totoong ugali nito ay hindi na siya basta-basta naniniwala sa mga ngiti nito. Hindi niya ito sinagot lalo na nang lapitan na siya ni Gina at buong team niya. Isa-isa niyang niyakap ang mga ito at nagpasalamat. "Zian, can we talk about my contract?" Biglang lumapit si Heather kay Zian habang busy si Jenna sa team niya. "Maybe we could talk about it some other time, Heather." Tandang padamdam. "No, I just need to clarify things about my contract since my flight is tomorrow. I'll be going to Paris." Tumingin pa muna si Zijan kay Jenna pero dahil nga abala pa ito sa team nito ay hindi na ito nagpaalam. Sinamahan ni Zian si Heather. Ang gusto nito ay mag-usap sila may parking lot. Nagsindi ng sigarilyo ang babae saka inalok si Zian. Tumanggi siya. "You know I stopped smoking a long time ago, Heather." "Oh, please, Zian, kahit ngayon lang. Namiss ko lang iyong panahon na sabay tayong mag-smoke dati. Solka, the event is a success so pagbigyan mo naman ako kahit ngayon lang." Tinanggap nga niya ang sigarilyong binigay nito. Ilang taon na niyang tinigilan iyon. "So totoo bang hindi na ikaw ang mamamahala ng kumpanya?" Agad na tanong nito habang humihit-hit ng sigarilyo. "I don't know yet. Is it because of what I've confessed to you about your grandma blackmailing me kaya't nilayasan kita bago ang kasal?" Hindi siya nakaimik. May katotohanan kasi iyon. Hanggang ngayon ay masama ang loob niya sa lola niya pero hindi niya pa rin ito nakumpronta. "You should forgive her, Zian, unless you still feel something for me. Dahil ako, hindi ko mapapatawad ang lola mo because until now, I still love you. Kung hindi sana siya nakialam, sana tayong dalawa na ang kasal ngayon at may sarili ng anak or mga anak. Hindi mo sana inaako ang anak na hindi naman sayo." Biglang natakpan ni Jenna ang bibig niya bago pa kumawala ang malakas na pagsinghap niya dahil sa narinig. Sinundan niya ang dalawa nang makitang umalis ang mga ito. Hindi niya alam pero iba ang kutob niya. Narinig niya ang lahat. Ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal ng mga ito, ang dahilan kung bakit ayaw ng pamahalaan ni Zian ang kumpanya. At ang pinakamasakit ay ang nalamang sinabi ni Zian ang totoo kay Heather tungkol sa anak niyang si Xavier. Sasabihin lang naman iyon ng lalaki dito kapag may something pa sa dalawa. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak kaya't nagmamadaling umalis na siya roon. "Zian, we can still make things right," dugtong ni Heather nang hindi tumugon ang lalaki. Nakailang hit-hit ng sigarilyo si Zian bago itinapon iyon sa paanan nito saka pinatay ang dulo noon gamit ang sapatos. "Heather, if you want to terminate your contract, you can do so. Hindi na maghahabol ang kumpanya. I'm sorry sa ginawa ng lola ko. I will settle things with her. I really appreciate your hard work, and you are right, this event is a success, and I thank you personally for being a part of it. I need to go." Baka hinahanap na ako ni Jenna. Pagkasabi noon ay tumalikod na ito kay Heather. Hindi naman matanggap ni Heather ang rejection galing sa lalaking alam nitong baliw na baliw sa kanya dati na iiyak ito sa inis at galit. Pinulot nito ang sigarilyong itinapon ni Zian saka inilagay iyon sa ziplock na naka-ready na. Matagal na tinitigan nito ang sigarilyong galing kay Zian, saka napalitan ng kakaibang ngiti ang ekspresyon sa mukha nito. Nakataas ang kilay niya habang papasok sa isang maliit na kafe. Pagkatapos nitong hindi mock-contact at hindi nagpakita ng matagal ay basta na lang nag-text si Chelsea na makikipagkita sa kanya sa isang cheap na lugar. Iniwan na ba ito ng sugar daddy nitong mayaman na hindi man lang niya nakita? Plano na naman ba nitong mangutang sa kanya? Mas lalong tumaas ang isang kilay niya sa naisip. Agad na inilibot niya ang mga mata sa loob ng maliit na lugar. Agad na nakita niya ang babaeng nakasalamin pa sa mata kaya't di makikita ang mga mata nito.
Mabilis niya namang nakilala agad si Chelsea kaya't lumapit na siya sa kinauupuan nito. "Why here? Why can't we go somewhere else?" Parang nandidiring sabi ni Amanda nang makaupo sa harap ni Chelsea. "Wala bang nakasurnod sa'yo?" Palingalinga pa si Chelsea sa likod niya habang hindi inaalis ang salamin sa mga mata. "Are you a wanted person, girl?" Natatawang tanong niya dahil sa inakto ng babae. Nang makitang wala ngang nakasunod ay saka hinubad ni Chelsea ang salamin sa nata. Nagtaka pa siya dahil masyadong haggard ang mukha nito. Ni hindi man lang nakapag-makeup. Hindi ugali ni Chelsea na lumabas ng bahay na walang kolorete sa imuka. "May ipapagawa ako sa iyo, Amanda," agad na sabi nito na hinawakan pa siya sa kamay. Tumaas muli ang kilay niya. Pagkatapos nitong deadmayan siya at biglang hindi na mock contact ay magpapakita sa kanya para may ipapagawa. "You know what, Chelsea? Hindi ko alarm kung ano ang pinagdadaanan mo or kung meron man, but I don't want to get involved." After manong nawala noong nasa restaurant tayo na andoon si Jenna at iyong fiancé niya, bigla ka na lang nawala. "What was that all about, by the way?" Amanda? "I will explain everything to you in details, but for now, mas importante ang ipapagawa ko sa'yo. This has something to do with Jenna." "Oh, that bitch." Umikot pa ang mga mata niya nang banggitin nito si Jenna. "I just saw what my stepdad put on his will." Bumalik-balik lang talaga ang babaeng iyon para siraing muli ang buhay ko, inis na sabi niya. "Then you can do something para lumayas na naman ng Pilipinas si Jenna. This time, I'm sure na kapag itinakwil siya ng ama niya ay hindi na siya tatanggi pang muli." Hindi may kakaila ang excitement sa boses ni Chelsea nang sabihin iyon. Naintriga siya sa sinabi nito kaya't itinuon niya buong atensyon sa kaibigan, at hinintay ang iba pang sasabihin nito. "Did you know that her son is really a bastard? Zian Escobar is not the father of that bitch's son." Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. "And where did you get that information?" Idinikit pa niya ang mukha sa mukha nito sa hindi inaasahang balita na narinig. "You see, Paula, one of the designers in glamour fashion, we are still in contact with each other, and just like US, she hates Jenna so much. Do you know Heather Phillips?" "Yes, the international model." Napakunot noo siya dahil parang andami namang taong nas-ali na hindi niya personal na kilala. Bigla ring umaliwalas ang mukha niya nang maalala kung sino si Heather base sa mga balitang nabasa niya dati. Wait, hindi ba't ikakasal sana si Zian kay Heather dati? Parang may pakiramdam na siya kung saan patutungo ang usapan nila. You're right, so Heather Phillips is the main model of fashion glamour. Zian, her ex-fiancé, admitted to her that Jenna's son is not his son. Inaku niya lang ang bata because I don't know. It has something to do with gratitude or something, really. Namimalag ang mga mata niya sa excitement kaya't wala na siyang pakialam sa dahilan kung bakit inaku ni Zian na anak ang anak ni Jenna. Maybe dahil nga ikakasal na ang dalawa at alam nitong itinakwil si Jenna ng ama dati kaya't inaku nito ang bata, but whatever his reason is, ang importante lang na detalye na kailangan niya ay malamang hindi nga nito anak ang anak ni Jenna. So who's the father? Hindi makapaghintay na tanong niya. Well, I don't have that details anymore. Hindi ko rin alam kung sinabi ni Zian kay Heather kung sino talaga ang ama ng anak ni Jenna. But here's what you need to do. Matamang nakinig siya sa sinasabi ni Chelsea. Hindi pa man ay excited na siyang isakatuparan ang plano nila at makita ang reaksyon ni Zian at Jenna kapag napatunayan na nila sa stepfather niya na hindi anak ni Zian si Xavier. Gabi ng gala event. Ito lang ang tamang panahon para magampanan niya ang dapat gawin sa parte niya dahil si Heather na ang bahala kay Zian. Habang busy ang ama ni Jenna sa anak nito pagkatapos ng event ay nakahanap siya ng pagkakataon ng magpaalam si Xavier na pupunta muna ng restroom. Nagboluntaryo siya na samahan ang bata na ikinagulat ng ina niya. Alam naman kasi ng mama niya na mainit din ang dugo niya sa anak ni Jenna. Hindi naman napansin ni Jenna ang pag-alis nila ng anak nito dahil marami ang lumapit sa babae para i-congratulate ito nang matapos ang bata ay hinayla muna niya ito sa isang tabi. Wait lang, bago tayo bumalik, may ibibigay ako sayo. Kapag nahulaan mano ang lasa ay sayo na, nakangiting sabi niya kay Xavier. Pinilit pa niyang maging sweet ang boses.
Talaga po, tita. Muntik nang umiwinag mukha niya sa tawag nito sa kanya. Kinikilabutan siya dahil hindi niya naman ito kadugo pero ngumiti siyang muli rito. Yep, so can you close your eyes first? Agad namang tumalima si Xavier. Nagmamadaling kinuha niya ang mahabang cotton bud na nasa loob ng plastic na ziplock. Nasa isang tabi sila na hindi masyado nadidaanan ng mga tao. Now open your mouth. Binuka naman nito ang bibig. Mabilis na ipinasok niya ang cotton bud at ipinahid sa bibig nito. Siniguradong marami siyang makuhang laway nito para hindi pumalpak pagkatapos ay ibinalik niya sa loob ng plastic na may ziplock at inilagay sa loob ng bag niya. Was that a cotton bud? Nakapikit pa ring tanong ni Xavier na may pagtataka na. I'm just making sure that your taste bud is working fine. Here's what you need to guess. Agad na kinuha niya ang malaking lollipop at binuksan iyon. Inilagay niya agad sa bibig ng bata. Nilasahan nito iyon sa kanapangiti. Inalis niyang muli ang lollipop sa bibig nito. That's strawberry. Mabilis na hula nito. You're right. So here's your prize. You can open your eyes now. Nakangiting ibinigay niya rito ang lollipop saka ang isang malaking chocolate na hinanda. Thanks, Tita Amanda. Masayang sabi ni Xavier, you're welcome. Now, you can get back to them before your mom looks for you. Itinuro pa niya ang kinaroroonan ni Jenna. Mabuti na lang at hindi pa rin napansin ng babae na wala ang anak nito sa tabi. Okay, tita, thanks for this. Sure, let's keep our game a secret, okay. Okay po. Mabilis na umalis na si Xavier sa harap niya. Nagmamadaling umalis na rin siya. Pumunta siya sa parking lot. Agad na nakita niya si Heather na nakatayo at nakasandal sa isang kotse. Nilapitan niya agad ang babae. Napatingin ito sa kanya. Hi, Heather. I'm Amanda, Chelsea's friend who is a friend of Paula, pagpapakilala niya rito. Tumango lang ang babae na parang hindi naman interesado sa kanya. You got what we need? Agad na tanong ni Heather. Yes, here it is. Inabot niya agad ang cotton bud na nasa ziplock. Kinuha iyon ni Heather saka tinitigan. Okay, thanks, whatever your name is. You can go now. Ayaw kung may makakitang magkausap tayo. Gustong tumaas ng kilay niya. Kung makataboy kasi ang babae ay para siyang isang aso. Ni hindi man lang siya nito tiningnang muli. What? Do you need cash? Tanong nito nang hindi pa rin siya umalis. Napalatak ito at bago pa siya makapagsalita ay may kinuha ito sa bag. May pinunit itong isang tseke saka ibinigay sa kanya. It's a blank check. Name your price. Iyon lang at basta na lang nitong hinulag iyon sa paanan niya. Naimbyer na siya sa ugali ng babae. Parang gusto tuloy niyang bawiin ang binigay dito. Inis na pinulot niya ang tseke. Pumasok naman si Heather sa kotse nito saka pinaharurot ang sasakyan. Napatingin siya sa blankong tseke saka napangiti. Well, name my price pala, ha? Saka sinundan niya ng tingin ng papalayong sasakyan ng babae.